Yes, again mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, pag-usapan natin itong kiniklaim ni Baklang Hitad na sa panahon daw po di umano ni former President Duterte, wala daw pong nasuspend for saying vile things against Digong on social media during his admin. So, kiniklaim nila na, syempre, kakampi nila itong si Kix Barsaga, diba, na sinuspende. Alam naman natin yung rason kung bakit nasuspend itong si Kiko Barsaga dahil unang-una, bastos, walang modo, hindi marunong mag-follow ng House Ethics Committee, 'di ba? Nagkakalat ng destabilization, 'di ba? Nagkakalat ng misinformation. So hindi sumusunod sa etiquettes ng House of Representatives. Now anyway, alam naman natin na suspended for 60 days without pay itong si Kix Barsaga. And syempre, yung kanilang mga kaibigan, mga to the rescue. To the point na itong si Sasot nagsalita. Ang sabi niya, FYI daw, wala daw pong congressman ang nasuspend for saying vile things against Digong on social media. So, talaga nga ba na walang nasuspend na congressman sa panahon ni former President Duterte? Kung wala mang congressman, baka senador, meron, oo. Diba? Natatandaan ninyo mga minamahal, itong si Senator Leila de Lima, pinakulong si de Lima sa bogus at fake na drug charges without solid and factual evidence, without validated evidence, at hanggang ngayon, wala pa rin mabigat na ebidensya na magkoconnect or magpupukol dito kay former Senator Leila de Lima sa kanilang paratang na itong si de Lima daw po ay queen ng pagbabato. Diba? So, yung ibang mga senador, ginampanan talaga nila itong si de Lima na makulong, hindi lang makulong kundi masuspend, 'di ba? So, bukod pa diyan, kung matatandaan din ninyo, si Senator Antonio Trillanes, 'di ba? Hindi man nila napakulong si Trillanes dahil wala naman silang maipakitang kaso tungkol sa plunder, tungkol sa graft, 'di ba? Ang kanilang pinupush to mga minamahal is makancel ang amnesty ni Trillanes at balak pa nga nila sa gasaan, 'di ba? Ipabunggo itong si Trillanes, kumbaga, ano ba, yung buhay niya, bawiin. Diba? Ganun yung gusto nilang mangyari noon kay former Senator Antonio Trillanes. So, kung tatanungin ko kayo, sino ba ang nanggigipit? Diba? Sino ba ang mas mapang-abuso sa kapangyarihan? Wala naman silang ma-file kay Trillanes tungkol sa plunder, sa graft, puro lang cyber libel. Dahil sa kanilang kapikunan na kanilang ginawa, gusto na lang nilang pakansilan ang kanyang amnesty. At syempre, binigyan nila ito ng mga false accusation, mga bogus grounds, at kung ano-ano pa. Tapos sasabihin nila, diba, itong si Akla, na wala daw pong kongresistang na-suspend. Ang dami mga kongresista na tinegi, pati nga mga mayor, diba, na kahit wala namang kasalanan. Talaga nga naman, oo. So, you know, sana gumising, no? Itong mga DDS na to, na ang issue noon ay weaponization of the state. Diba? And, mahilig sila sa mga politically motivated charges at paggamit ng power to intimidate the opposition. Ganon sila kasakim, ganon sila kung manikil. And guess what? Lahat yan well documented sa international reports, sa Senate records, sa Supreme Court cases, lahat nandyan. Pero bakit parang napaka-selective ng memory ng iba? Diba? Si Leila de Lima kinulong. Hindi dahil sa kasalanan niya. Kinulong siya dahil inipit, ginipit. Alam naman natin na si de Lima ay nag-held ng hearings. She investigate the extrajudicial killings and she also questioned the Duterte drug war. At paano siya sinagot, 'di ba? Sangkaterbang, questionable witnesses, conflict statement, no physical evidence, and ang pinaka-worst dito, political demolition sa national TV. 'Di ba? Alam niyo yung Saba Queen, Junel, 'di ba? Ito yung mga hindi namin talaga kayang i-take na mga argument na inaano ng mga DDS, ipinupukol na wala daw pong inipit, wala daw pong ginipit. Like, sigurado ka sa sinasabi mo? Si Trillanes, yung ginawa nilang target, 'di ba? Ang gusto nilang mangyari na iatras yung amnesty, pinilit
nilang hanapan ng butas itong si Trillanes at persahang pinapasok. 'Di ba? Pinapasok ng military sa Senado, pinapatanggal ang kanyang immunity. Ang dahilan, alam ba ninyo? Dahil nag-vile things daw siya. Oo, mga minamahal. Kaya nga nakakalungkot isipin na napaka-selective ng mga ano na to, ng mga DDS na to. Sabi nga sa post ni Jesus Falsis, basahin ko lang sa inyo ha. Sabi dito, FYI, nareplyan ni Jesus Falsis, 2 senador ang ginipit ni Duterte. Si Dilima, tapos si Trillanes, tapos sasabihin mo, walang inipit, napaka-double standard mo naman. Totoo mga minamahal, ang daming kalokohan na ginawa ng dating administrasyon. Diba? Ang dami nilang ginawang panggigipit noon. At ito yung mas malala. Sinabi ng mga DDS, echo chamber, diba, na wala namang ginipit. Talaga ba? Meron ba kayong kasiguraduhan? Kasi marami po sa mga makabayan black ang kanilang nire-red tag. Mga journalist na tulad ng Rappler, nire-raid, kinakasuhan, mga activists, pinapasara ang NGOs, local leaders, tinanggalan ng budget, pinagbantaan. So, hindi lang po simpleng imagination mga minamahal. These are facts. Diba, with receipts na nag-i-exist, court record, and international report. Tapos sasabihin ninyo, walang inipit, walang ginipit. Kamustahin natin yung ABS-CBN. Diba, kaya nakakatawa yung mga, yung mga DDS na, yung double standard. Diba, mga minamahal? Sobrang taas ng double standard nila para sabihin na walang ginigipit. Grabe naman. Okay, yung kay Teves. Inipit daw ni PBBM itong si Teves. Hindi po inipit ni PBBM si Teves, mga minamahal. Si Teves is suspended for refusing to attend the hearing, refusing to return the Philippines, and evading the legal process. Not for criticizing the president. Iba po yung nagki-criticize sa merong kasalanan. So, kung totoong ginigipit, kung totoong walang ginigipit nung panahon ni Duterte, bakit yung 2 senador halos winasak ang kanilang mga pagkatao? Bakit may mga aktivista na nire-red flag nila? May mga media na shutdowns, may mga vloggers na tinatakot, bakit may mga intimidation against opposition figures, at bakit ngayon, mga minamahal, may mga naniniwala pa rin na walang naabuso noon? Diba? Na in the first place, tingnan naman ninyo, sobrang daming namatay sa AJK. Diba? History doesn't lie, but people do. Pero wala silang ebidensya, gawa lang nila yung kanilang naratibo, na pag hindi umubra, abay nagkaka-amnesia sila, diba? Pag hindi kumagat, sisisihin si PBBM. Tama ba yung ganyang mga klaseng kilos? Nakakahiya mang isipin pero nakakahiya maging DDS. Yan lang yung masasabi ko. Kaya mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.